Good morning guys. So welcome back sa ating YouTube channel. So karon is Sunday, July 7. So nata sa atong incubator kasi may napipisa na tayo na sisiw, no? So kukunin na natin na nagsimula to kahapon. So maraming nang napisa at ilabas na natin kasi yung iba tuyo na, pero yung mga hindi pa tuyo, yun yung iwan natin para matuyo. So kukunin natin guys yung mga natuyo, marami-rami na din. Ayan. So ito yung kagandahan guys pag meron kang lalaki at saka babae, no? So dito kasi guys sa Bohol, hindi pa makapasok or makapasok na yung langgam na pugo. So nahirapan yung mga quail riser na magdagdag o mag-add ng RTL na pugo kasi yun nga hindi makapasok yung langgam dito sa Bohol or sa part ng Bohol. So ang kagandahan sa atin guys, uy, may patay isa. So ang kagandahan sa atin guys, swerte tayo kasi yun nga, meron tayong babae at lalaki na pugo. Kahit na hindi original yung parents o yung magpuproduce ka na, kahit maliit pa lang ito, pwede naman nang malaman, no? Pwede mo nang malaman yung lalaki at saka babae. Pero sa atin guys, hindi talaga totally na 100% na parent stock yung mga sisiyo natin na pugo. Kaya pag ganitong stage ng kanilang edad o day old, so hindi mo pa malalaman yung lalaki at saka babae. Doon mo na to malalaman pag nasa 30 to up, no? 30 days up, doon mo na malalaman yung lalaki at saka babae. Pero kung yung parents nila guys na pugo o yung RTL na ibibreed mo, yung itim na babae at saka kulay brown yung lalaki, yan yung magpo-produce na kahit sisiw pa lang o ganito pa kaliit, malalaman mo na yung lalaki at saka babae. Kasi yung kulay ng babae nun guys is brown. Yan, ganito brown. Tapos yung lalaki is itim, no? So doon pa lang masisiparit mo na agad yung lalaki at saka babae na pugo. Pero sa atin guys, yung breed sa ating pugo is hindi natin ma-identify agad kasi yun nga, yung breeder natin is meron tayong brown na lalaki at saka brown na babae. Kaya lang may na pisat ditong na itim na pugo kasi yun nga may lalaki tayo na pugo. So yun yung binibreed natin sa ngayon kasi yun nga, pag doon ka lang magpo-focus sa yung breeder at ibalik mo lang ulit yung mga lalaki doon sa babae na ibibreed mo para mas maparami. So ang tendency doon guys is magkaroon ng inbreeding o line breeding. So hindi na magandang resulta yun sa mga pugo. So dapat kung may kakilala ka, kukuha ka ng lalaki, tsaka yung mga lalaki na produce mo, i-out mo yun or ibibenta or anong gagawin mo. Basta wag mong i-breed ulit yun kasi yun nga mangyayari is magkaroon ng line breeding o inbreeding, no? So magka-produce naman pero yung resulta ng production nila guys is yung sisiw is sakitin o yung ganitong kaliit. Tapos yung iba naman is disabled at hindi lalaki at maliliit yung itlog. So ang kagandahan ganito guys, pag meron kang
iba na breeder, hindi sila kapatid o hindi sila kadugo. So ang kagandahan nun is magkakaroon ka ng bagong resulta. So ganun yun pag-breed guys. Pag magbe-breed ka, iba-iba talaga yung galing ng breeder mo, hindi isa lang, no? Halimbawa, katulad din sa kambing. So kung gusto mo mag-breed ng kambing, dapat kung kuha ng isang breeder, dapat lalaki lang sa kanya, tapos dun ka naman sa kabilang farm, babae, ganun. So wag mo parisin agad na lalaki at sa babae kasi magkakaroon ng inbreeding. Pero kung iba rin naman yung breeder na makuha mo, iba-iba dun sa isang farm lang. So pwede yun. Basta alamin mo talaga yung una, yung kung magkapatid ba sila o linyada ba. Kasi pag ganun ay hindi maganda yung resulta, no? Magtanong ka lang. So ito na yung manakuha natin guys ng ating pugo. Meron pa dito, hindi pa tapos. May mga kakalabas lang din. At yung pinapisa pala natin guys na itlog is nasa mga 500 plus lang po ito. Kasi ito lang yung nakayanan natin sa pag iipon ng mga itlog para papisa. Yan. So dito naman sa taas, meron na namang meron ng tuyo. So yung mga tuyo na kukunin natin para malagay natin sa brooder. Kasi pag ganito guys, tuyo na, tapos pinatagalan mo dito sa incubator, maaari po silang manghina at mamatay kasi mainit kasi sa incubator. Ayos lang, okay lang pag basa pa sila. Pero pag tuyo na, tapos napabayaan mo, hindi mo kinuha dito sa incubator, ay sila yung manghina at mamatay. So dapat pag nag-incubate ka, i-check mo lagi pag may napisa na. Kukunin mo na yung yung mga tuyo na. Yung mga natutuyo na, kukunin mo para malabas at malagay, makakain sila doon sa brooder mo. Kaya ito yung ginagawa natin ngayon. Kinukolekta natin yung mga natutuyo na para malabas natin at makakain sila doon sa brooder natin, no? Pero yung mga mahihina pa guys, yan, marami pang mga mahihina dito. So ito yung iiwan natin. Yung mga malalakas naman, din yung ilalabas natin. So ito yung advantage guys pag nagpupugo ka na meron kang lalaki at saka babae, no? Kasi magbe-breed ka lang. Tapos yung ginagawa natin guys is hindi naman tayo nagpapalit ng pagkain nito. Kung ano yung kinain ng pangpaitlog, ganun lang din yung pinapakain natin sa breeder natin para hindi na tayo masyadong magastusan. At kung magpaparami ka, mabilis talaga makarami kasi meron ka ng sariling breeder. Hindi ka na mahirapan maghanap ng RTL, no? Kasi magbe-breed ka lang. Kasi ganito guys, pag wala kang lalaki at saka babae, tapos hindi makapasok ng RTL na pugo dun sa area nyo, so yung mga nauna mong pugo is magkakaling na kasi yun guys. Kasi pagdating ng 1 year plus, o minsan yung iba abot ng 2 years, humina na yun sa pag-itlog. Kaya ang ginagawa nila, nagkakaling. So pag wala kang, hindi makapasok sa lugar nyo guys, maaaring ma-stop yung pagpupugo mo, no? Pero kung meron kang lalaki at saka babae na pugo, yun, pwede kang mag-breed.
Katulad ng ginagawa natin ngayon, nagbi-breed tayo kasi pahirapan ngayon sa paghanap ng RTL. Gawa ng hindi makapasok dito sa Bohol, no? So kaya nagbi-breed tayo. At yung mga production natin ngayon, guys, na RTL o Pogo, no? So nasa 80% ata sa lahat ng pinapaitlog natin is galing na dito sa ating incubator, galing na sa production natin, no? Kasi yung mga nauna na kinuha natin galing dun sa ibang farm na RTL, so kinakala na natin, so may mga konting natira. At nung hindi na sila makasupply ng RTL, so nag-decide tayo agad na gumawa ng incubator. So DIY lang to. Tayo lang yung gumagawa, pero hindi tayo nag-wiring kasi wala pa tayong idea nun, no? Bumili lang tayo ng mga parts. Yan, tapos ito sinimulan natin gumawa. At nung paggabuo, nag-ipon tayo agad ng nabutbut. Nag-ipon agad tayo ng itlog para yun, ito makapisa at makasisiw karoon ng langgam. So yan lang guys yung ating update dito sa ating incubator. Hindi ko alam kung pangilang batch na to na napisa niya, at marami-rami na din kasi yung halos 80% na RTL natin sa ngayon na nandun sa kubo ng ating Pogo. So sa kanila o dito na galing sa ating papisa na galing dito sa incubator, no? So yan lang guys, ito yung update. May natabunan. So yan, ilagay natin to doon sa sa brooder natin. So i-update ko kayo guys sa susunod na video natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung update nila at kung gaano na sila kalaki, no? So yun lang guys, happy farming, and don't forget to subscribe, no? Please like, follow and share, and God bless. Happy farming. Good morning.